Hi! Good morning! Charot lang. Good afternoon. Welcome to another, may himulmul yung shorts ko. To another day ng vlog natin. Today is a weekend still. And woke up late. Siyempre pagka weekend, hindi naman tayo gumigising na maaga. Lagi lang tayong late gumising. At wala dapat tayong lakad ngayon. Dapat sa bahay lang tayo. Kaya lang, si Jeff, yung utol nating fitness instructor na ngayon, ay pinapapunta tayong mag-workout sa club kung saan siya naka-duty. So pupunta tayo doon para mag-workout. Leg workout tayo. Pasensya kayo sa legs ko, laking probinsya ako, hindi ka anong makinis. Hindi talaga makinis. Hindi talaga makinis yung legs natin. Ang dami mga chismis, pero okay lang. So tara, samahan niyo ako today. So isa na namang vlog. Hindi ka loko ng day na ito. Let's go! Papunta tayo ngayon ng Fane, kung saan nag-workout si Jeff. Actually, coach siya ngayon. Samahan niyo ako today. At mag-workout tayo dun sa gym kung saan naka-duty, I think temporarily si Uton. Magle-leg workout tayo ngayon. Dapat wala akong lakad ngayon. Pero support natin si Jeff. Tingnan natin kung ano ba ang buhay ng isang coach. Although alam ko naman, dahil ko tropang coach na. But it's a new venture for him. Because all his life, corporate person siya. So it would take us around 15 minutes to drive papunta doon. Ang ganda ng panahon ngayon. Bright and sunny but not so hot, not so humid. Sana laging ganito yung panahon sa Pilipinas, no? I remember when I was younger, I love to be out in the sun. Kasi nung bata pa ako, dahil probinsyano ako, wala naman akong arte sa araw, di ba? Hindi ko naman kilala yung sunburn. Dati pag nasunog yung batok mo dahil nakablad ka sa araw maghapon, it's just another day, di ba? Ituturing mo lang siyang parang libag. May libag ako. Pero not knowing na yun ay sunburn, dead skin, o kaya burned skin pala yun. Nakakamiss din ng bata ako na I was just out in the field. Kasi the only time na pinapalabas ako ni mama, if I'm out for work, bawa, mag-harvest ng palay, ng mais. Ayan. Pero pag maglalaro, hanggat maaari hindi kami nakakalabas ng bahay. Naintindihan ko naman yun. Kasi syempre, mahal ang sabong panlaba. Magdudumi kami ng damit, wala kami mabiling gaanong sabon panlaba. So, hindi kami gaano nakakalabas. So, naging alibay ko ng bata ako na para makalabas ako ng bahay, maghahanap ako ng racket. Tsaka syempre, extra baon. Pero nakasanayan ko dati kasi na pag kumikita ako, kahit magkano pa yan, binibigay ko yung mama. Naabot ko sa kanya. Halimbawa, kumita ako ng 60 pesos. During my time, 60 pesos is a lot of money na. Kasi ang bigas nun, nasa 12 pesos per kilo lang eh. So imagine mo yung 60 pesos mo, may tatawid ka na nun ng maghapon. Kasi ang ulam naman galing ng likod bahay eh. Diba? Pumitas ka ng bunga ng papaya, tapos dahon ng saluyot, luya, yung bibilin mo yun. Yun yun. Diba? Solve ka na for the day. So pag kumita ko ng 60 pesos nun, yung butal, akin. I give mama 50 pesos, akin yung 10. Ganun. Magluluho ako nun. Bibili ako ng Big 5. Hindi ko alam kung alam niyo yung Big 5. Yung parang Fancham o kaya Big 250. Sabi yung Big 5 eh. Parang Fancham or parang Big 250. Pero transparent. So, maliit lang siya, laki lang ng kamao. Tapos pag binenta sa'yo ng tindahan yun, frozen yun. Papalambutin mo sa kamay mo. Pag sinipsip mo yun, magiging magiging puti yung matitirang yelo kasi flavoring lang talaga. Tapos cornic, corn beets pa dati yung tawag. Mr. Bawang, corn beets, sedi, yun yung mga tatak na mga chichiri sa tindahan dati. So ganun yung ginagawa ko nun. Tapos I remember na nagbebenta ako ng ice buko sa province. Ang pinakaluho ko naman, kakain ako ng paninda ko. Kasi dati binibenta ko yung ice buko ng 250, 2 pesos and 50 cents. Ganun ko siya binibenta. Pero inaangkat ko siya ng 175. 175. So 175 to 50. Ibig sabihin, meron akong 75 cents per ice buko. Wala na kasing halaga yung sintavo ngayon, kaya hindi nyo na maintindihan eh. Diba? Pero sa mga may edad na nanonood sa akin, inabot nyo yung value ng cents, diba? 50 cents, 25 cents, may halaga pa dati yan eh. So, what happens, ang nangyayari, kakain ako ng isa. Kasi alam ko na puhunan lang, ibabayaran ko. 175. So, I have 75 cents per piece. Kung ibebenta mo siya ng SRP. Pero kung halimbawa, nagpunta ka sa bukid-bukid,
malayo na yun eh. Kumbaga magbabike ka ng mga 1 hour, 1 hour and a half, which is normal sa probinsya. Pwede ng ano yun, pwede mo na ibenta ng 3 pesos. So pag nauha ko nun, kumakain ako. Tapos minsan, especially pag midday, tatambay ako sa mga basketball courts. Doon ako tatambay sa mga basketball courts. Yung mga birthday parties, yan, masarap tumambay dyan kapag ice buko vendor ka sa mga birthday parties. Kasi minsan yung pag nakita ka nung may-ari pag nakita ka nung celebrant, may mga bata ron, di ba? Kakantyawan nila yung yung celebrant, papakyawing na yun nung celebrant yung paninda mo. O, di kumbaga kahit sabihin mo nang ang mabili lang ay 50 lang, 50% lang ng paninda mo mabili, ano ka na, tawag nito, sulit ka na, konti na lang yung ititinda mo. Kaya nga may mga pagkakataon, well, before ako nag-start mag-vlog everyday, may mga pagkakataon na na pag nire-drive ako ng sarili kong kotse, minsan I still have to pinch myself na, may kotse na ako, dati ako nagbebenta ng ice buko. Although wala pa tayo sa gusto natin mapuntahan sa buhay, kumbaga hindi pa rin tayo well off, no? We're still surviving. Iba yung thriving eh, iba yung surviving pa rin tayo, but ang layo na rin, malayo-layo na rin yung napuntahan ng buhay natin kumpara sa meron ako dati at sa kung anong wala ako dati. Malayo-layo na rin, diba? There's a lot of things to be grateful for. What is there to complain eh? Ang ganda na ng meron ako ngayon, kahit eto lang sa kung ano yung meron ako dati, o sa kung ano yung wala ako dati. There's a lot na wala ako dati. Ang ganda ng panahon, diba? Slow day kasi weekends, walang gaano sasakyan sa kalsada, maluwag ang mga daan, hindi clogged, hindi congested, tapos yung panahon sakto lang, hindi mainit, may araw pero hindi gaano mainit. Too bad I cannot go to mama today kasi hinabahan ko yung tulog ko today, tsaka pupuntahan ko nga si Jeff, diba? Kaya hindi tayo makapunta kay ma'am. So we are 16 minutes away kay Jeff kasi ewan ko ba dito kay Google Maps, pinaikot ako ng labas ng Makati. Imbis na Buendia yung daan ko, pinaikot niya ako ng Ayala. Kayo, may mga araw ba na triggered kayo by certain moments, ganun, to remember childhood? Saktong balik ka ng childhood, no? Lalo pagka yung sitwasyon mo ngayon is way better than how you were nung bata ka. Hindi ko talaga ma-imagine na kahit nahinuha, magkakakotse ako. Although, marami pang wala sa buhay ko, ang dami ko pang gusto ipundar. Pero hindi ko talaga maisip na nakakapag-abroad ako, magkakapangalan tayo, magkakaroon tayo ng yung ma-TV ka nga lang eh. Coming from a small town in the province, yung ma-TV ka lang, that's a lot. Although ngayon, hindi na ganun ka-big deal yung kasi may YouTube na eh. Pwede mo na lang pasikatan ang sarili mo on your own eh. Pero nung panahon na wala pang YouTube, wala pang Facebook, wala pang SOCMEDs, yung ma-TV ka, ano ka nun? Magiging talk of the town ka sa lugar ninyo kung taga-probinsya ka. I kind of went through that and grateful ako sa my experiences na yun. This career has brought me so much and has brought me to many places. I can only be grateful for this career eh. It might not been as luxurious as people thought it is. Because akala na iba pag DJ ka, sobrang yaman mo na, dahil mong pera, di ka nauubusan. Kaya minsan, may mga pagkakataon, may nag-aalok sa akin ng mga mahaling bagay. Tapos pag sinabi ko, ay mahal, wala akong pera, sasabihin sa akin, ikaw pa? Kayang-kaya mo yan? Parang, ganun ang tingin niyo sa akin, kayang-kaya ko. Nakakatuwa na tingin niyo sa akin mayaman, pero it's really the furthest from the truth. Surviving pa rin tayo. Well, if you watched my vlog before today, kasi today is another day na, yung day prior to this, may meeting ako mga business,
I just really hope na it prospers so we can do better in life. We can take care of people more. Yung pandemic talaga took a lot from me. Nung pandemic, ang daming nawala sa atin. Financially. But then again, grateful pa rin tayo na sinuwerte pa rin tayo, di ba? I mean, who are we to complain? Negosyo lang naman nawala sa atin at saka ipon. A lot of people lost so much more. Ba't tayo magko-complain, di ba? Ang ganda ng EDSA ngayon, no? Sana ganitong EDSA araw-araw, no? Ano kaya solusyon natin na para maging ganito ang EDSA araw-araw? Mag 1 hour na ako nag-aantay ng parking dito sa Mayfame. So apparently, wala talagang designated parking tong area na to. So may mall. Ay, tumatawag si Jeff. Hello? 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 Nasa ka kuya? Sorry, may session ako eh. Nandito ako sa baba. Kanina pa ako nag-aantay ng parking. Ay, totoo? Oo, 1 hour na. Saan kayo? Wait lang, titingin ako ha. Hindi, okay lang. Mag-antay na lang ako dito. Ano sabi sa'yo? Eh, mag-aantay. Di ba, ang parking naman dito, harap likod lang, wala sa loob. Kaya nga, ayaw nila magpapark sa loob. Merong loob. Pang-residence Kaso ayaw lang. nila magpapark. Oo. Kaya nga. Dito lang ako nang, wala pa naman ako. Ay, wala na ako session. Tapos na yung authority. Sige. Hintayin kita. Okay. Okay na, sige. So, meron dapat parking. Kaya lang, ayoko na lang makipagtalo. Mga 1 hour na ako nag-aantay. May lumabas, bigla may pumasok na ibang sasakyan. Ayoko na lang makipagtalo. So, okay na lang. Papalampasin na lang natin. Ayaw natin sirain yung araw natin. Pero minsan nakakainis din yung ganun, di ba? 1 hour ka nag-antay, tiyanaga mo, na may lalabas ng parking, nakatatlong ikot takot, para lang, pag nung may lumabas, biglang pinaradahan ng walang sabi-sabi. Sad, but there are people. Well, congrats sa kanya. Medyo coops. What do you do? Eh, yan talaga eh. Nakapark na siya, hindi naman para paalisin natin siya. Next ka? Nandito na tayo. Uy! Ginagawa mo dito? Coach ka dito? Pag linggo, pwede kami mag-ganito. Pag Sabado, linggo. Ah, talaga? So, kumbaga, casual kayo pag weekends. Ano po mo yan? Legs nga. Legs tayo ngayon, people. Nandito si Coach Jeff. Mahina. 100 kilos tayo. Let's do at least 5 reps of 100 kilos. Last two. Kaya ko! How would you judge? Last one. Sama! Okay. Uwi na tayo. Charot lang. Let's do 120. Fuck! Okay na yan. Let's do leg press. 360. Okay. Nag-add tayo ng 30. So, 360 plus 30 ay 390. Ang galing ko sa math. Tara. Let's do at least 4 to 6 reps. After nyan, leg extension, leg curl. We're done for the day. Let's go sa ghost.
Pwede na. Pwede na. Ang sarap! Tapos na tayo sa ating leg press tsaka back squat. Mag-leg curl naman tayo. Tingin tayo. Let's do leg curl, ha? Tingin tayo. Ano yan? Tingin tayo. Nang? Protein. Nuto na naman ako, Jeff. Tapos na tayo magbuhat. At i-stretching daw tayo ni Jeff. Ang gagawin? Dadapa? Alam ko. Mapantayin natin. Parang mas napagod ako sa stretching kaysa sa workout. Feeling ko mahihingiin sa atin yan kaya tayo ni-stretching. Magpapabili ng group niya, ng pre-workout tsaka whey protein sa akin. Kabisado ko na yan. So tapos na tayo mag-workout. At pupunta tayo ngayon sa Cash and Carry. Sinabi ko kay Jeff na magkita kami sa Cash and Carry. Kasi kanina pa niya ako kinakantsawan sa whey protein. Baka umiyak pag dinabilan ng whey protein. So, ililibre natin siya ng whey protein. Nakamotor siya kaya hindi ko siya kasabay. Sa Cash and Carry na tayo ngayon. Hindi ko lang si Jeff, inahanap ko si Jeff kung saan siya. Kasi wala kami, di ba nakamotor siya. May tao dito. Kaya yun. I told you. Yan lang. Shopping na siya. Ito talaga ending yan, sabi ko sa inyo. O yan, ito tsaka yan. Ito, tingnan mo rin ito, Ding. Pwede rin ito. Ito, okay rin ito, tingnan mo. Medium po naman. Ayaw mo ng gray, may iba lang? Wala ko yun, hindi kami nag-gray. Black lang talaga. Bawal? Bawal. Yan, okay din yan. Pwede mo na tatlo. Medyas naman ngayon. Feeling ko, pupunta kami na bilihan ng supplement mamaya. Whey protein naman. Naniniwala akong tuturo ng whey protein yan. Ito na, supplement na tayo. Nakabili na siya dun, no? Ano kaya ang bibili niya? Patingin-tingin pa siya, ano, so Jeff, oh. Maganda yung ano ding, BSN. Try mo na yan. Maulan na, guys. So, bait ni Kuya, oh. Pinag-shopping niya ako, binili pa niya ako ng ano. Saan ba yung ano nito? Binila niya ako ng supplement. Tsaka pants. Bait talaga ni Kuya. Sana mabuhay pa siya ng 300 years. Mga ano, parang old guard. Kasi old gay na siya. Makakita niyo to, ano? Ayan. Kaya thank you. Thank you. Hey. Bait talaga ng utol ko. Yan, dami nagmamahal sa kanya eh. Thank you, Kuya. I love you. So, tapos na kayo mamili ni Jeff. Sabi niya meron daw siyang entry sa vlog na to kasi iniwan ko sa kanya yung camera dahil naglakad ako hanggang parking dahil umuulan ng malakas. Ang tanong, paano ako papasok ng garahe namin sa bahay nito? Anyways, pauwi na tayo ng bahay. And I am dying to have my first meal. Gusto ko na kumain. Because I have not eaten anything the entire day. At hulaan niyo ako ng pagkain ko. As usual, alam niyo naman lagi ako ng pagkain ko, di ba? Yun at yun pa rin. Walang pagkakain pa. Okay, nasa bahay na tayo. Basang-basa tayo kasi ang lakas ng ulan. At nag-heat na ako ng pagkain ko. I'm about to eat my first meal of the day. It's almost 9 in the evening. Tatapusin ko na yung vlog dito. I think there's
too much that you've watched about me today. Thank you guys for watching the vlog today. You guys are awesome. Bye-bye.